Good morning everyone at have a blessed Sunday. Tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay, maging ating mga lolo na rin. So ako po ay nataas ng bigay ng mensahe patungkol sa Father's Day. So nawa ang pag-aaral na ito ay magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa. So sa Pilipinas po, ayon po sa Wikipedia, ang Father's Day po ay officially celebrated every third Sunday of June according to the recent presidential proclamation, but it is not a public holiday. So it is more widely observed by the public on the third Sunday of June noong 1988 ng ating late Philippine President Corazon Aquino. Father's Day is a holiday of honoring fatherhood and parental bonds as well as the influence of fathers in society. So wala na pong tatay na hindi nagsasakrisyo para sa kanyang mga anak upang maitaguyod ang kanyang family, upang mabigyan ng magandang buhay sila. So mula sa pagkain sa araw-araw, sa pagpapaaral din sa kanila, at hanggang sila po ay magkaroon ng kanilang pamilya. Pero sa araw na ito, nais kong ipangaral sa bawat isang mga tatay, including me, kung paano natin maisasakatuparan yung mga gusto natin sa ating pamilya. Kung isasama po natin ang Diyos sa pagtataguyod sa ating pamilya. Dito, 100% wala po itong sablay kapag isinama natin sa ating mga plano, sa ating mga family, yung Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at ng provision sa araw-araw. So kaya nga mga ama ng tahanan, samahan ninyo akong pag-aralan ang sinasabi ng salita ng Diyos kung paano natin mas mapapagaan ang pagtataguyod sa ating mga pamilya. Bakit po sinabing mapapagaan? Kasi kung wala ang Diyos kung hindi kasama ang Diyos sa pagtataguyod ng ating mga pamilya, you will exert all the efforts, all the strength that you have para lang maitaguyod sila. Pero kung isasama po natin ang Diyos pagtataguyod sa kanilang mga naisabuhay, ay sigurado po ako na ito po ay mas mapapagaan po natin. So ang title po ng ating mensahe sa umagang ito is A Life Pleasing to God. So let us look the life of King Hezekiah, who ruled the kingdom of Judah from BC 726 to 697. So makikita po natin yan sa 2 King chapter 18 verse 1 to 7. So let us read. Hezekiah, son of Ahaz, began to rule over Judah in the 3rd year of King Hosea's reign in Israel. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. He did what was pleasing in the Lord's sight, just as his ancestor David has done. He removed the pagan shrines, smashed the sacred pillars, and cut down the Asherah poles. He broke up the bronze serpent that Moses had made because the people of Israel had been offering sacrifices to it. The bronze serpent was called Nehastan. Sa verse 5, Hezekiah trusted the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. He remained faithful to the Lord in everything, and he carefully obeyed all the commands the Lord has given Moses. So the Lord was with him, and Hezekiah was successful in everything he did. Tayo po'y muna'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa ang bawat isa pong makatay na nakikinig sa mensahe ito, Panginoon, ay masumpungan ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, at ang iyong plano sa bawat isa sa amin, O Lord God. Nawa, patuloy mo akong bibigyan ng karunungan, kaalaman, at pangunawa sa mga bagay na pag-aaralan po namin, O Diyos. Hindi lamang po sa mga tatay na nakikinig, maging sa buong pamilya, buong Christian community ng JCFDI, Panginoon, ay maranasan din po nila, Panginoon, ang iyong paghipo sa kanila, ang iyong pagpapala, Panginoon, at sila po ay ma-move because of
these messages, Panginoon, natitin mo sa aming mga puso at isipan at maisagawa ito ng aming buhay, O Lord God. Ito po aming dalangin sa iyo, O Lord God. Salamat, Panginoon Espiritu Santo, sa iyong malayang pagkilos sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pag-aaralan po natin yung buhay ni King Hezekiah. No? Kung paano natin ito ma-relate sa ating mga buhay, especially sa mga tatay po natin, no? Kaya po natin pinili yung si King Hezekiah, at least siya po ay tatay ng nation at hindi lamang po ng kanyang sariling pamilya, at kung ano ang significance ito sa ating mga buhay. So, there are 4 things that Hezekiah was done to have a life pleasing to the Lord. So, number 1, Hezekiah did what was pleasing in the Lord's sight, sa verse 3. So, King Hezekiah made sure idols were smashed throughout the land, along with any remains of pagan worship. Over the years, the people had been worshiping the bronze serpent Moses, made in the desert. So, Hezekiah also destroyed it. Makita po natin yan sa verse 3. So, as we all know, God really hate to have another God before Him. Sinabi niyo po yan sa Exodus chapter 20, verse 3 to 4, nung binigay niya kay Moses ang 10 Commandments. Sabi po sa verse 3, you shall have no other gods before me. Verse 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children of the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Ay, may sumpa po yung Panginoon sa mga gumagawa nito. Sa verse 6, however, sa verse 6, sinabi niya, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. So, dun pa lamang po sa Exodus chapter 20, verse 3 to 4, may pangako pa rin ang Panginoon that every commandments, kung mapapansin that every commandments of the Lord that we always follow, merong equivalent ito ng promises, ng blessing na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Diba? So, dun pa lang, panalo na po tayo mga kapatid, na kapag tayo sumusunod sa Panginoon, ay meron pong laging katumpas. Kahit hindi man natin hingin, it is automatic po mga kapatid, no? That every commandments na o mga utos na binibigay ng Panginoon sa atin at isinasagwa po natin ito, it is automatic po na may pagpapala po nakapaloob po rito. So number 2, Hezekiah trusted the Lord, the God of Israel. Sa verse 5. When King Assyria threatened Jerusalem to captive and say bad things to the Lord, Hezekiah did not rely on Egypt for support, but relied on God and prayed to Him for deliverance to His capital city, Jerusalem. Makita po natin sa 2 King, chapter 18, verse 21. So he prayed and the Lord sent angels to Assyrian camp. Sa 2 King, chapter 19, verse 19, now, Lord our God, deliver us from His hand, so that all the kingdoms of the earth may know that You alone, Lord our God. Sa 2 King chapter 19 verse 35, ito po yung response ng Panginoon nung nagsasalita itong hari ng Assyria na mga hindi magaganda patungkol kay Yahweh. At nung na-receive ito ni King Hezekiah, nag-pray siya sa Panginoon. And ito po yung response ng Diyos sa King Assyria. That night, the angels of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. So, ganun po yung nag-response ang Panginoon dun sa time ni King Hezekiah nung siya po ay nasa trouble. Nung pinagbabantaan siya ng King Assyria, nasasakop nito yung kanyang lugar. He did not rely on the help of Egypt yung mga time na yon, but he alone relied on the help of the Lord to deliver the nation of Judah. Sabi po ng Psalms 46 verse 1, God is a refuge and strength,
and ever-present help in trouble. Okay? So, ganyan po, tumutulong ang Panginoon. Mag-isa atin, hindi naman po kay Hezekiah, kung tayo already in times of trouble. So, number 3, Hezekiah remained faithful to the Lord in everything. Sa verse 6a. So, Hezekiah seriously began to set things right. He reopened the temple in Jerusalem. Then he sanctified the temple vessels that had been desecrated. He reinstated the Levitical priesthood, restored proper worship, and brought back Passover as a national holiday. So, mababasan po natin yung kabuuan yan sa 2 Chronicles chapter 30. So, Hezekiah knew the importance of worshiping the Lord. So, napakalaga sa kanya ng time niya na ma-restore everything. No po, especially yung time ng worship sa Panginoon. Hindi niya ito binaliwala sapagkat sa kanyang sarili, sa kanyang puso. Napakalaga na ang bawat paglilingkod niya sa Panginoon ay may kaakibat na pagpupuri at pagsasalamat sa ating Panginoong Diyos. Okay, sa number 4, Hezekiah carefully obeyed all the commands the Lord has given Moses. Sa verse 6b. Meron po 613 in the Torah or in the books of Moses, 248 positive commandments and 365 negative commandments, yung do nots o yung hindi dapat natin gawin. However, doon na lamang po tayo, napakadami nun, no, kung isisi natin, doon lamang po tayo sa basic na binigay ng Panginoon kay Moses na 10 commandments. Sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Pero isa lamang po yung kukunin ko po rito, na sa tingin ko ay napakalaga sa bawat isa, especially sa mga father natin, na isa katuparan o gawin ito palagi sa ating mga buhay. Sa verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So, minsan kasi nakakalimutan natin, hindi lang po sa mga katatayan po natin, to keep the Sabbath day holy. Ano po, minsan kasi inuun natin yung mga trabaho para lamang sabi natin merong kailangan ng ating pamilya. Ano po. Hindi ko sinasabing paliwalain po natin. But the Bible make it clear to us that we should rest on the 7th day. Ibig sabihin, gawin po lang ito para sa Panginoon. Okay, doon sa may mga trabaho naman na every Sunday, so siyempre, exempted po tayo yan. Hindi po natin pwede sabihin sa ating mga boss, sir, worship day po namin ngayon at hindi po pwede pumasok. Ay hindi po nakakalugod sa Panginoon yan. Sa Panginoon yan. Sinasabi po natin, ang ating mga trabaho ay 6 days naman po ang ating pasok. Kung nag-fall ang inyong rest day sa weekends, may mga programa po tayo, especially yung online, para pa rin makapahingi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga service every Sunday is 3 times a day para lamang naman kung papasok tayo sa trabaho, makapag-service muna tayo. However, may mga big service po tayo na ginaganap kahit nung wala pang pandemya. So it's only up to us how we discipline ourselves so that the Sabbath day or the rest day is for the Lord alone. Di po ba? So minsan nga, 2 hours na nga lang ang ating gagawing pagsamba sa Panginoon ay kinatatamaran pa po natin. So, sabi ko nga po, every commandments ng Panginoon, there is always a blessing. In every obedience, there is always a provision.
Ito po yung sinabi dito pa lamang po sa Ten Commandments na ito, may promise na doon sa verse 11. Ito po yung sinasabi, therefore, the Lord bless the Sabbath day and make it holy. Diba? Sa Tagalog, pinagpala niya itong Sabbath day. Doon pa lamang po ay may kasiguruhan tayo na pagpapalain tayo ng Panginoon if we keep a rest day for the Lord. 2 hours lamang ang hiningi ng Panginoon sa atin sa ngayon upang pumunta sa iglesia, upang mag-worship sa Panginoon, magpasalamat in everything what He has done for us doon sa mga nagdaang mga araw. Diba? So, ito'y paalala po sa atin, di lamang po sa mga tatay na ating mga tahanan, kundi sa lahat, no? But of course, ang nag-initiate po dapat talaga yung mga tatay. Na po, mga anak, tayo po ay gising na at tayo isasamba sa Panginoon. Di po ba? However, baka baliktad, sila pa yung nangunang ayaw mag-worship sa Panginoon. I-correct na po natin yan, mga kapatid. So, yung apat na po na ginawa ni King Hezekiah to make his life pleasing to the Lord, meron po yung benefits. So, ano yung benefits of King Hezekiah's obedience? So, sa verse 7, so the Lord was with him, number 1, and Hezekiah was successful in everything he did. Di ba nakakasarap marinig sa Panginoon itong garantiya na tayo po ay namuhay ng may kalugod-lugod sa Panginoon. We live a life that is pleasing to the Lord. Like King Hezekiah, sabi ng verse 7, the Lord was with him. Sumasa kanya ang Panginoon. And he was successful in everything he did. So yun po yung sikreto ni King Hezekiah na pwede nating i-adapt sa ating mga buhay, mga haligi ng tahanan. No? To have a life pleasing to the Lord, sundan po natin yung apat na ginawa ni King Hezekiah sa kanyang buhay, sa kanyang paghari nung time na yon. At ito po yung naging benefits ni King Hezekiah because of his obedience to the Lord. So the Lord, ulitin ko, the Lord was with him kahit na may mga trouble ng panahon niya kasi siya po ay napapaligiran ng mga enemies at ng mga panahon na yun, uso ang sakupan ng mga bansa, but the Lord was with him. And Hezekiah was successful in everything he did. So kaya po natin yan, mga kapatid, to live a life pleasing to the Lord. At lagi po natin tandaan kapag may pagsunod, may pagpapala po ang Panginoon sa atin. Kapag may pagsuway, may pagpapalo ang Diyos sa atin. Mamimili lang naman tayo kung ano gusto natin, di po ba? Pagsunod sa Panginoon, there is a promise of the Lord. Pagsuway sa Panginoon, there is consequences na ibibigay niya sa atin. Okay? So, yan po mga kapatid, yung benefits na nangyari kay King Hezekiah na pwede nating maisakatuparan din sa ating mga buhay. As I said earlier na po, yung sa mga tatay na tulad ko, kung gusto po nating maging successful sa ating pagtatagol sa ating mga family, because tayo po yung provider ng ating mga pamilya, ay isama natin ang Panginoon sa journey na ito. At sigurado po 100% na ang Diyos natin ay isa sa atin at maging successful tayo in everything we did. Sabi po sa Psalms 84 verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. So ulitin po yung no good thing will He withhold for them that walk uprightly. Di ba? Walang mga bagay na pipigilan niya na kaya niyang ibigay sa atin. Yung mga good thing na to, hindi niya pipigilan yan kung tayo po ay lumalakad sa pagsunod o sa kaluguran ng Panginoon. Kung tayo po ay lumalakad sa pamantayan ng Panginoon, nakatulad ng King Hezekiah. Di po ba?
Totoo po yan. Kung di nyo pa man naranasan, continue to trust the Lord. Yun lamang po yung susi. Hindi naman po yan automatic agad, no? Katulad po yan ng pagtatanim ng isang halaman, o nagtanim ka ngayon, hindi naman kinabukasan din mo agad yan. But you should be patient. Yung pagtatanim natin ngayon ng kabutihan, yung pagtatanim natin ng pagsunod sa Panginoon, in due time, sabi ng Biblia, aanin po natin yung mga bagay na yan. Sa atin lamang po ay do not give up. Ang biyaya ng Panginoon ay mararanasan po natin sa tamang panahon. Kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Kanya. So, ano po yung naging legacy dito ni King Hezekiah? Na pwede nating ma-realize na pwede din pa nating gawin yon. Ito po yun. Sa verse 5. Sabi po ng Biblia, sa buhay ni King Hezekiah, there was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. Ibig po sabihin, mga kapatid, nauusan niya rin si King David, si Solomon, no? Minsan sinasabi natin, sino ba yung pinaka-successful king of Judah, of Israel? Diba? Pwede sabihin natin si David dahil he is a man after God's own heart. Sumulat siya ng Psalms at napatay niya si Goliath. O si Solomon naman na pinakamayaman sa lahat at wise man at siya yung nagpatuloy na ma-build ang templo ng Panginoon. Pero sinasabi ng Bible, hindi po sila, kundi si King Hezekiah. Ulitin po, there's no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. Ang ganda po ng legacy na iniwan ni King Hezekiah sa kanyang kaharian. Po, dineclare siya ng Panginoon nang wala siyang katulad sa mga naging hari ng Judah in before and after his time. So ngayon po, sa mga parent natin nakikinig, sa mga father natin nakikinig, sa mensaheng ito, if you considering only what is good and better for your family, I mean, tayo ay nagpuprovide sa kanilang mga pangailangan, sa mga material things, sa mga physical things, sa kanilang mga emotional things na naranasan to our children and family, hindi ho masama po yan. But you should also consider the spiritual things na ibibigay po natin sa kanila. Sabi nga po, o lagi ko pong sinasabi kapag ako'y nagminsahe, na ang pwede nating maiwan sa ating mga family ay pinakamahalaga, no? Pinakamahalaga na daw hindi yung kayamanan, kundi daw yung education. Pero sa akin ho, mayroon pang isa. Ito po yung salita ng Panginoon. So, maipamana din po natin sa ating mga yung the Word of God. Kasi pag okay, meron silang sapat na mana para sa kanila, sa inyo, para sa kanila, meron silang mga kayamanan dito sa lupa, nakatapos sila ng pag-aaral, but they are separated from the Lord, malaking problema po yan. So, hindi po tayo nag-iiwan sa kanila ng pinakamagandang bagay dito sa mundo na maipakilala natin si Jesus sa kanilang mga buhay. Maipakilala natin ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Na ito'y magiging kasangkapan nila sa kanilang journey kapag tayo po ay wala na dito sa mundo. Kaya mga kapatid, kung hindi po kinukonsider yung spiritual aspect ng kanilang mga buhay ng aming family, we have a problem. But since tayo po ay nakapakinig ng mensahe ito, let us do the right thing like Hezekiah did. He lived a life that is pleasing to the Lord. Ang patnubay ng Diyos ay sumakan niya habang siya po ay nabubuhay. At yung legacy niya, it was written in the Bible that there were no one else na katulad niya na namuno at sumusunod sa Panginoon. However, for those parents who really live a life that is pleasing to the Lord, like Hezekiah, so continue to do it.
serve the Lord until He comes, because in times of death, and you are not ready, you may do what Hezekiah prayed during his time of illness. So, eto na po yung magandang bagay pa na nangyari kay King Hezekiah na pwede nating may adapt o pwede nating magaya yung panahon ni King Hezekiah. So, maging ang mga sumusunod sa Panginoon ay hindi naman ligtas din sa mga problema sa buhay. If God allows those problems or those things, those problems sa ating mga buhay, may pangako naman ng Panginoon, di po ba, na hindi niya tayo iiwan at pabayaan. So, if inalaw ng Panginoon niya mga problema sa buhay, hayaan natin dumaan yan sa ating mga buhay. Kasi yan ay dumadaan lang. Huwag natin ikip po yan. No? Hayaan natin at ibigay natin sa Panginoon yung mga bagay po na yan. So, sa panahon ni King Hezekiah, siya po ay nagkasakit. Ito po yung sinasabi ng Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38, verse 1 to 5. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Sa 2 King chapter 20, verse 7, siya po ay tinubuhan ng bukol o boil. So the prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die, you will not recover." So, ang sinasabi po sa kanya ni Isaiah, nung nagkasakit siya, sabi ng Panginoon sa kanya through Isaiah, prophet Isaiah, "O King Hezekiah, mamamatay ka na ngayon. Put your house in order, make a last will, kung kanino ba ipapamahagi yung kanyang kayamanan, etc., ay gawin mo na, sapagkat hindi ka na makaka-recover sa iyong sakit na yan." Parang yun yung sinasabi ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah, na kahit mag-pray ka pa na mag-pray, o idulog mo pa yan doon sa mga Levites, maghandog ng mga bagay, baka ikay nakagawa ng kasalanan upang ikay patawarin ng Panginoon at to heal your sickness, hindi na po mangyayari yan, King Hezekiah. So, parang ganun po yung sinasabi ni Prophet Isaiah sa kanya. So, tingnan po natin, no, even the servant or the obedient servant of the Lord ay hindi ligtas sa anumang pagsubok na to. So, ano po yung ginawa ni King Hezekiah sa sinabi nito ni Prophet Isaiah? Sa verse 2, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, Lord, how I have walked before you, faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Maaaring nga sinabi ni Prophet Isaiah, o kahit mag-pray ka pa, hindi ka na pagaling ng Panginoon. Pero hindi naman yung pinag-pray niya. No? Hindi yun yung sinabi sa Panginoon na, "Lord, pagaling po ang aking karamdaman." Hindi yun yung sinabi niya. Ang sinabi niya sa Panginoon, na, "Lord, pinapaalala ko, o paalalahanin mo sana, Panginoon, yung mga naging buhay ko for the last 29 years of my reign in Judah." So, una, Panginoon, I am being faithful to you. Pangalawa, wholehearted devotion ang ginawa ko sa iyo. At pangatlo, I have done what is good in your eyes. So, ano po yung naging tugon ng Panginoon? Sa verse 4, "And the word of the Lord came to Isaiah." Sa 2 King chapter 20, sinabi po doon, no, habang naglalakad pa lamang sa middle court ng templo, nangusap na ang Panginoon kay Prophet Isaiah. Sa verse 5, "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says, I heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life." So, galing po, no? Ito si King Hezekiah, maaaring yung panahon na yun ay he is not yet ready to face the Lord. He is not yet ready to die. But, nung sinabi ni Prophet Isaiah na mamamatay na siya, nakipag-bargain siya sa Panginoon.
Hindi naman siya nag-ask ng healing sa kanya, kundi sabi niya sa Panginoon, "Remember, Lord, how I live a life pleasing to you during my reign in Judah. I do this, I do that, etc." Hindi po ba? So, hindi naman po ito yung pagsasabing panunumbat sa Panginoon. Hindi po yun, no? Kundi, nagsasabi ka ng Panginoon, sa Panginoon, nagsasabi ka ng iyong nararamdaman sa Panginoon. Na, Lord, I serve you faithfully, I serve wholeheartedly with devotion, and I have done what is good in your eyes, Lord. So that's it. Tapos umiyak na si King Hezekiah. However, the response of the Lord, pagkamat hindi niya sinabing, bigyan mo pa ako ng buhay on second chance, Lord. Ang Diyos na mismo ang nagsabi. Okay, then, King Hezekiah, I heard your prayer, at oo nga naman, naalala ko nga pala, no, yung mga ginawa mo na mga pagsunod sa aking mga commandments, etc. You restore the worship in my temple in Jerusalem. You restore peace, etc. etc. Okay? So, maring ito sasabi ng Panginoon kay King Hezekiah. Okay, sige. Bigyan pa kita ng another 15 years to your life. Ang galing, di ko ba, mga kapatid? So, ano yung life lessons po dito? If we really follow the Lord faithfully, yun po yung number 1, with wholehearted devotion, yung pangalawa, have done what is good in the Lord's eye, then we can do a bargaining for our life in case we are not yet ready to die. So, mga kapatid, sana nagkaroon po tayo ng realization. May mga times na hindi natin alam kung ano yung mangyayari. But still, the last message of our life ay manggagaling pa rin sa ating Panginoon. So, yung nangyaring ito sa buhay ni King Hezekiah, na-inspire po tayo sana maging tulong ito sa ating pamumuhay Kristiyano, especially sa mga tulad ngayon, no? Father's Day special o Father's Day po ngayon, at pasensya na kung medyo nasa munan po tayo ng Panginoon. So, including po, no, hindi po ligtas po dyan sa mensahe niyan, ay let us make it sure na tayo po along the way of our journey to our Christian life ay may sa katuparan po natin ang mga plano ng Panginoon sa atin. So, mag-serve po tayo sa Panginoon. Whatever we do, do it for the glory of the Lord. And as the Bible says, no, hindi po mawala ng kabuluhan ang ating pagpapagal, ang ating paglilingkod sa Kanya. Tulad nga po sinabi ko, every commandments that we follow, it is automatic. The blessing of the Lord, the guidance of the Lord, the protection of the Lord, the provision of the Lord will come in time. Hindi po nadidelay ang Panginoon. Nawa po ay natuto po tayo. Naging hamon po sa atin ang buhay ni King Hezekiah at ma-duplicate po natin ito sa ating mga buhay. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mga Panginoon sa lahat, maraming po salamat sa pag-aaral, sa pagtuturo na binigay mo sa amin, O Lord. Nawa ang buhay ni King Hezekiah, he lived a life that is pleasing to you, O Lord God, ay ma-replicate, mag-duplicate po namin yan sa aming mga buhay, O Lord God, sa bawat nakikinig, O Lord God, sa mensaheng ito, Panginoon. Nawa ay patuloy kami na maging masunurin sa iyong mga salita, O Lord God, sapagkat ito po ang nais mo sa amin. Kami po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan ito, O Diyos, upang ang mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon, ay makakilala sa iyo at magkaroon din po ng buhay na Diyos sa kanilang mga buhay. Maraming po salamat at ngayong Father's Day, Lord God, I pray to all the fathers, O Lord God, that is watching today, O Lord God, at sa mga susunod na mga araw, O Lord God, pagpalain mo sila. Continue to give them physical strength to overcome those obstacles, trials, and troubles in life as they continue to provide for their family, O Lord God. At sila po, Panginoon, ay patuloy ding
dumapit sa iyo at tuloy na panghawakan ang iyong mga salita. Not their own strength, Panginoon, but with your strength, O Lord God, upang maging matagumpay sila sa kanilang mga buhay. Aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So maraming salamat at God bless po sa bawat isa sa atin.